Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pagpasensyahan nyo na mga kababayan ang get up natin. Hindi pa tayo nakakapagpagupit, sobrang stress po tayo. No, kasi yung aming AC nag-breakdown pero ngayon fix na po, no, hindi na po tayo gagastos ng napakalaking halaga. Talagang meron lang mga company na gustong kumita ng pera at sa awa na naman ng Diyos may ipinadala sa atin na napaka-honest po. Isa lang pala ang problema. Visit. Okay, so kamusta po kayong lahat mga kababayan? Eto muli tayo nagbabalik sa ating upload video. After ng live stream, upload naman tayo para hindi kayo patuloy kayong makapanood ng Simply Talkies Vlog videos. Sa hopefully hindi kayo magsawa sa pagmumukha ko, paiba-iba itsura natin para po tayong hunyango. Yung mga naaasar dyan, patuloy nyo lang yan, lalo kayong papangit. Hindi kayo babata tulad ko sa edad kong Big 5-0, tingnan nyo, wala pa akong crinkles. Crinkles talaga, Lola Carclea. Anyway, ang topic po natin, ito pong Davao City. Isa na naman pong patunay. Pasensya na po sa mga taga Davao City Pasensya na kayo. Kasi yung inyong bayan ay takbuhan po ng mga kriminal, takbuhan ng mga pugante, no? Kasi bakit? Meron na naman pong nahuli na isang tauhan ni Digong. Kung ako sa inyo sa taga Davao City, para hindi po kayo kahiya-hiya, no? Yung lugar ninyo, daig nyo pa yung bilanggo Dapat gawin na lang kayong iwahig 2.0. Bilangguin kay lahat. Parang yung Davao City, tapunan ng mga bilanggo, pero wala sila sa bilangguan. Malaya sila. Kasi bakit? Di makatakas kasi may mga pating. Pasensya naman po sa mga taga Davao City. Pasensya naman po. Kasi ito, patunay na naman na isang pugante na huli sa Davao City. Si Kibuloy, nasaan? Nasa Davao City. Yung mga tsekwa, na tatakas, galing ng Pogo, nahuli. Yung magkapatid sa Parmali scam, Davao City, tatakas. Lahat po mga kababayan. Diba? Ano ba meron dyan sa Davao City? Ano meron? Ito. Ito. Kayo dyan sa Davao City Airport kayo ba yung backdoor? Pasensya naman mga kababayan. Talagang ito, naniniwala na ako. Ang Davao City ay takbuhan ng mga pugante dahil dito. Tingnan nyo sa ulat ng GMA News Online. Former PSDBM, Procurement Service of the Department of Budget and Management, Executive Lao, arrested in Davao City. Ito yung sa Parmali. At ito din silaw, yung anomalyang mga transaksyon sa DepEd nung panahon ni Briones. Yung mga laptops. Diba? Ayan pa. At kung ano-anong mga kalokohan niya na ginawa sa PSDBM. Tinalaga siya ni Digong Nakita nyo? Si Digong mahal na mahal niya ang inchik. Imbis na mga kapwa niya Pilipino ang ilagay niya, mga inchik. Paano? Dila niya ang pwet ni Xi Jinping K9 po siya ni Xi Jinping. Kaya, tinaw nyo, pinalibutan niya sarili niya, executive economic advisor niya, si Michael Yang, drug lords pala. Anong ini-economic nyo? Pagbibenta ng droga. Diba sabi ni Trillanes, pinatay lang ni Digong ang kompetisyon sa droga. Para po monopolyo nila ni Michael Yang. Di ba? Yung kinanta ni Guban. Yung sa BOC. Ang pinagbintangan si Guban nag-i-import ng drugs yung pala sabi ni Guban, hindi po. Yung anak niyan si Polong, yung kanyang manugang, na asawa ni Tamilmil Pusit, saka si Michael Yang. Kapi-kapi mo na. Di ba mga kababayan? Davao City. Di ba nahiya dyan? Ang pangit ng aura nyo. Sasabihin nyo, ang ganda ng bayan ninyo, ang linis.
Ang ganda ng mga buildings. Di pumunta kayo Makati. Punta lang kayo ng BGC sa Taguig, di ba? Ang dami na dyan, di ba? Ano yung pagmalaki, pero yung lugar nyo, takbuhan ng Catch Me If You Can. Ilang taon nagtago din ta. Panahon pa yata ito ni Gordon. Ang hahanapin na lang dyan, si Bantag talaga. Hanapin nyo si Bantag. DILG. Bago po tayo magpatuloy, tayo po yung magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin ng regular sa video premiere at live streaming. Shout out po lahat sa inyo, at hindi ko na kayo maisa-isa, and continue praying for our country, to our president and his family, kay Kapitapitagan Doktor, kay Doc Willie Ong, sa aking tita, na may sa lahat po ng mga cancer patients, no? Sana po hipuin po ng ating poong may kapal ang inyong mga katawan. Sa mga may sakit, pagaling po kayo. Sa aking mother, no? Love you, no? Shout out sa inyo. At sa lahat ng OFW, mga men in uniform, saludo po lahat sa inyo. May God bless us all. So eto, unahin na natin, no? 4 na article lang to, mabilisan mga kababayan. No, sabi diyan, ulitin ko lang yung article sa GMA. Former PSDBM Executive Lau arrested in Davao City. Lloyd Christopher Lau, the former officer in charge of the Department of Budget and Management Procurement Service, was arrested in Davao City. Ng PMP CIDG. Nahuli po si Lau ng 11 a.m. with an arrest warrant issued by the Sandigan Bayan dated September 12 for anti-graft and corruption. Ang bail niya is set at 90,000. The question is, will you allow this man to set on bail? Mamaya flight risk yan . Diba? Makakalaya yan. Ang tanong, baka magba-backdoor na naman yan. Alam nyo naman ang nangyayari sa backdoor. Ang mga kapwa natin Pilipino at ang mga mafia, syempre, pera-pera lang yan. Mamaya yan, pinag-bail ninyo. 90,000, kayang-kaya niyang bayaran yan. Money lang sa kanila yan. Pero ang tanong, will you allow him to escape again? Diba? Ilang siya nagtago, araw, linggo, buwan, taon. Alam ko kay Gordon ito no? Correct me if I'm wrong. Diba? Lau was brought to the CID General Field Unit 11 office for, pasalamat ka, hindi si General Torre. Pag si General Torre, another star, 3 star na General. For documentation and proper deposition. In August, August yan, last month, the Office of Ombudsman filed graft charges against Lau and former Secretary Duque. Si Duque, pinailan din. Pero si Duque, hindi nagtago. Hindi nagtago si Duque. Di ba? Fair. Over an alleged illegal fund transfer during the COVID-19 pandemic. According to the criminal information that was filed with the Sandigan Bayan, the DOH transfer of 41 billion to the PSDBM in 2020 during the height of the pandemic was illegal and without basis. Bakit hindi nyo tanungin si Digong? Sino nag-utos kay Duque na mag-transfer ng pera? There's someone higher than him. Diba? Bawal talaga yun, mag-transfer ka ng pera without the authorization of somebody like, DBM or Congress. Diba? Ang sarap ng kape ko, mga kababayan. The fund was for the procurement of medical supplies for the pandemic, including detection kits, nucleic acid extraction machine, mechanical ventilator, personal protective equipment, surgical mask, Cavalier bag, and various test kits. The ombudsman said Duque, si Duque ang Duque, squill mo na. Alam ko hindi mo kaya yan. No? Mag-transfer ko ng 41 billion. Alam mo rin yan. Bawal yung department mo without the approval of Congress na mag-transfer ng pera. Pero may nag-utos pa sa'yo. Wag mo nang akuin lahat. Spill the bean. Hindi pwedeng ikaw lang ang mabilanggo, Duque. Kailangan may maisabit ka. Hindi lang pwedeng silaw lang. Nung silawlaw. Duque authorized the transfer of the fund even though it will not hasten the implementation of the project and despite the fact that the DOH have the capacity and proficiency to undertake the program. Kaya nga. Bakit gagamitin mo pa si Lau? Lawlaw ang utak niyan. No? Alam mo yung lawlaw ang utak? Utak, yan? Utak korupsyon. No?
Paniniwala ka dyan sa inchik. Saan niya bibilin yun? Payayamanin niya ang China para pangbato ng bala sa atin? Parang tayo rin pala ang nagbigay ng perang papatay sa atin? Di ba, Duque, hindi mo ba naisip yon? Titiwala ka sa inchik na yan, mandarambong yan. Sino amo niyan? Si Lawlaw. Sino? Ito, oh. Oh, yan, oh. Kaya Ruke. Kasi magkasuntinog kayo ni Rocky. Ikaw, Duque, spill the bean. Huwag kang ikaw lang ang tatanggap nung palo. No? Oh. Lau, on the other hand, was charged with graft since the PSDBM, where he served as executive director, accepted the 41 billion fund transfer and subjected the DOJ to a 4% service fee to at least one. Biruin mo yan. Meron pa siyang parang SOP, Elora. Talaga naman. Pero maliit lang kinuha niyang SOP. Biruin mo, 4% service fee? Hindi mo ba naisip na para yan sa pandemic? Yung kinuha mong 1.65 billion? Saan mo pinunta yung 4% na service fee? Para sa bulsa mo, no? Animal ka. Dapat talaga sa'yo, ibitin ng patiwarik eh. Duque said the graft charge is baseless but expressed confidence that he will be able to prove his innocence before the Sandigan Bayan. O ayan, tama yan. Huwag ka lang tatakas, ha? Huwag kang tatakas. Kasi pag tumakas ka, sige ka. O. Okay? O, tingnan pa natin dito mga kababayan. Walang sinabing ibang report, walang iba pang information. So yan, no, nahuli siya. Saan siya nahuli? Sa baluarte ng mga Duterte. Ano kayo ngayon? Ano pa kasing maniwala sa amin Huling-huli na Yung dalawang magkapatid na sangkot nga dyan sa Parmali, di ba sinabi ko sa inyo kanina, babalik na sila ng Malaysia. Saan sila dadaan? Davao City Airport na huli. Yung Chinese na pogo, yung babaeng mataba, nakatakas na yun, sa Davao City rin siya. Lahat sila Davao City. Baka nga si Alit ko dumaan dyan, tsaka si Katandyaong Yung mga visit na inchik na yan, pinaglalaroan tayo, loob at labas ng bansa. Sipain nyo na yung mga yan. Oo, magiging harsh na ako. Wag lang yung totoong mga Pilipino inchik. Yung talagang ang layunin ay tulungan tayong mga Pilipino. Pero yung mga mapagsamantalang inchik, sipain nyo! Palabas ng Pilipinas, hindi naman yung bugbugin nyo, no. Ibig ko sabihin, palayasin nyo. Walang sakitan. Palayasin nyo. O di kaya i-boycott nyo yung produkto nila. Tingnan nyo po si Mr. Ramon Ang Bayon, yung sa SMC. Pagaganda niyang airport, tutulungan niya ang ating gobyerno. Tumaas man ng pinya, okay lang. Pero kung maganda serbisyo, wala na yung mga nakawan dyan, yung mga TSA na mga kawatan, yung mga pang McDonald's lang o Jollibee, tangina ninyo. Ako ganunin ninyo dyan sa airport. Naku, sumbong ko kayo kay Ninong Ang ko. Tatawagin ko ng Ninong Ramon Ang. Ninong Ramon ha, tandaan mo ako. Joke lang po. Pagandahin nyo po yung serbisyo ng airport natin para namang kabiliban ko kayo pag napaganda nyo yan, ha? Si Ramon Ang, tumutulong yan kay Presidente. Meron nga siyang isang proyekto, yung cold storage yata ng mga manukan. Ginawa niya yun, libre. Mahal na mahal niya ang Pilipinas sa Tampangulo. Salamat po, saludo. Yan yung mga inchik na dapat binibigyan natin ng praise. Hindi tulad nitong si Lawlaw ang utak. Kailangan yan, mag-iingat ka sa shower, Law, ha? Huwag kang tutuwad. Pero pag tumuwad ka, make sure meron kang dalang sabon, Palmolive. Nandiyan sa likod mo si Kibuloy. Maaasar na naman tong mga to sa akin, Allah. Now, mga kababayan, si Hontiveros may sinabi rin dyan. Ano pong sinabi ni Hontiveros? GMA News. GMA News, maraming salamat po sa inyo, ha? Hontiveros tells ex-PSDBM Chief Lau, name Big Boss in Parmali Scandal. Alam niyo naman na siguro ang tinutumbok dyan ni Hontiveros. Sino ba yung Big Boss? Nabanggit ko na yung Elora Di ba yan, Ito, ang tanong, bakit sila sa Davao pumupunta? Sa Davao City in particular. Bakit? Ha? Jun Relubit, ikaw nga sagutin mo nga dyan bago ako nagiinom ng kape. Sige, sagutin nyo. Bakit itong mga pugante na ito? Itong mga kriminal na ito, sa Davao City,
sila nagpupuntahan. Kasi maganda po kasi sir ang airport. Kaya pala. Malinis po ang Davao City, walang spaghetti wires. Oo. Ang ganda po ng kanilang coastal road, para pong tourist yung mga nandong Pugante. Malaya po sila. Oo. Ganun ba? O sige. Kayong mga Pugante, punta lang kayo doon. Siguro nakatira sila sa mansion ni Digong. Guess is, ano sila doon? Guess sila ni Digong, ano sila doon BRB. O parang yung mga, may timeshare sila doon sa bahay ni Digong. Baka nga yung mga yan na, nandoon sa rest house ni Digong, yung summer house niya, accessible only by helicopter. Baka nga si Bantag, overstaying na doon. Bantag, magpakita ka na, kung hindi, nako, pag ikaw nahuli, kawawa ka sa amin. Kaya ngayon, dapat magpakita ka na, wala na si Kibolok. Mamaya may update kay Kibolok, mga kababayan. Ha? Ito sabi ni Risa Hontiveros. Ha? Senator Deputy Minority Leader Risa Hontiveros on Wednesday urged Christopher Lau, the former OIC of Department of Budget PS, to name the big boss behind the controversial COVID-19 supply procurement. Hontiveros, one of the senators who actively participated in the Senate investigation of the Parmali scandal during the 18th Congress, made the statement after Lau was arrested in Davao City. Talagang, bilib ako sa inyo, Davao City. Palakpakan. Palakpakan talaga ako sa inyo. Ang galing nyo talaga. Ang galing ninyo. Magaling po talaga kayo. Maasar na kayo kung maasar kayo. Kung taga Davao City kayo, magagalit kayo sa akin. I-report nyo yung channel ko. Wapakels naman ako. May second channel naman po tayo. Paki-subscribe nyo po yan. Para lalo silang maasar. Pag i-try nilang ipa-close yan, si Tokis Virador, gagawa ulit ako ni Jun Relobit. Jun Relobit, gawa mo ako ng another channel, ha? yung foolproof sa mga complaint, di ba, Miyu? Para patuloy tayong mang-aasar. Pero nyo, palakpakan talaga. Ang galing ninyo. Ang galing nyo pumili ng leader. Yung leader na nagkakanlong ng mga kriminal. Yung leader ng mga bastos. Siguro itong mga taga Davao City, kung ano yung leader nila, ganun din sila, no? Damay-damay na to, no? Damay-damay na. Magalit na kayo. Murahin nyo na ako. Pero, iris war iris. Hindi man na kayong magsumbong sa otoridad na, nandito yung Pugante, Diba? Bakit? Kasi takot kayo kay Digong, no? Di kung takot kayo, tanggalin nyo siya sa pwesto. Huwag nyo siyang bigyan ng power. Remember, the power is in your hand. Because you are the one selecting your leaders. Ang sinelect ninyo, Manyakol, Ijiki, pinuno ng drug lords. Nagtatanong lang. Anong sabi ni Hontiveros? Time to face the music, Attorney Lau. Oras na para harapin mo ang mga kaso laban sa'yo. Ngayong nasa kamay na siya ng batas, aminin na rin sana niya kung sino ang mga big boss niya na may pakana na kinabang sa korupsyon sa bilyong-bilyong COVID-19 funds. Pinaghati-hatian na yan. Hontiveros added that Lau and his cohort should be held accountable for the abuse of public funds during the time of a public health emergency. Kailangan managot si Attorney Lau at ang mga kasabwat niya sa pang-abuso at pagkangkam sa kaban ng bayan. Habang maraming Pilipino ang may sakit, nagugutom at walang hanap buhay nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ito pang sabi ni Hontiveros, said that Lau arrest should serve as a lesson to all who misuse and abuse their public position to serve evil ends. Anumang pagtatago at pagmamagic ninyo, hindi niyo maiiwasan ang pananagutan ninyo sa batas at sa bayan. Ayan po. Yung dati naming mayor, Sagapo, si Senator Dick Gordon, nagsalita rin. Welcome Lau's arrest and hope that other perpetrators will soon be arrested. However, the former senator expressed a reservation about the graft case files against him. I still submit that the charges filed must not be mere violation of anti-graft law. Kumbaga, wag lang daw graft, kundi plunder para habang buhay na pagkabilanggo, making the offense non-bailable. Ayun naman pala para hindi na po makatakas tulad nung sinabi ko nung una. Given the amount involved and the fact that the amounts were stolen at a time of great peril to our people of this country.
The bail set at 90,000 appears to be very small compared to the billions of pesos stolen from Filipino people. When Mr. Lau and his cohorts, Michael Yang, Mohit, and Dwingle, ito yung magkapatid, yung tatakas, si Mohit and Twinkle Dargani, Lin Wijong and Lincoln Ong, among others, conspired to plunder more than 11 billion pesos. Tama yan. Biruin nyo, ba't hindi plunder ang kinaso ng Sandigan Bayan? Ito pa sabi ni Gordon, they conspired to steal the money. Anti-Money Laundering Council failed to do its job by not following the money trail given the amounts involved. Correct. Dapat panagutin din ng AMLC dyan. Then President Duterte intimidated the COA. The perpetrators, emboldened by the protection of then President Rodrigo Duterte. Dapat kinasuhan din si Duterte dito eh. Senator Trillanes, pasok ka na. As shown by not allowing his cabinet members to testify in the Senate Blue Ribbon Committee hearings, operated with impunity. Ngayon, kasuhan nyo na tong mga to. The Filipino people deserve to no less than the incarceration in prison of Duterte, Lau, Yang, and the rest of their ilk. They have blood in their hands. Correct. Tama po yan, mga kababayan. Baka nga nagtatago lang yung iba dyan sa farm ni may sariling farm si Duterte dyan sa Davao City, no? Ano yung farm? Fugitive farm. Di ba? Parang alis go lang 'yan, Buti nga nahuli siya. Okay? Labas naman tayo kay Lau, saka diyan sa PSDBM, ha? Pasok tayo kay Kibuloy, mga kababayan. Kasi si Kibolok, yung kampo niya, yung mga abogado niya, kung ano-ano ng mga pinag-iisip na gagawin para hindi lang siya mag-stay sa kulungan diyan sa Krame. 'Di ba? Sabi nga nung isang attorney niya, si Tolentino, na nalulungkot daw siya kasi wala siyang makausap, wala daw music, wala daw social media. Gago. Yun lang ang masasabi ko. Gago. Tapos meron pa silang house arrest, sa AFP daw, tapos ngayon yung hospital arrest. Ano ang sabi ng korte sa PMP? I-monitor ninyo ang health ni Kibuloy at doon sila magdidesisyon. Ngayon, anong sabi ng PMP? GMA News. Kibuloy's health okay. Anong dahilan para ilipat siya sa Davao Veterans Memorial Hospital? Dahil daw matanda na. Saka na ganyanin pag tapos na yung kaso, nasintensyahan na siya, whether guilty or not. Maganda pag guilty. Patagalin nyo muna sa National Bilibid Prison para pagpestahan naman siya. Di ba? Tingnan nyo yung larawan ni Kibulok. Ipopesto ko natin dyan. Tingnan ninyo! Apollo Kibuloy, violation of anti-trafficking in person, whatever. Sige, asan na? Nasaan ang power ni Kibulok to stop that? Wala. Kasi bakit? Bulaan, sinungaling, manloloko. Okay? Ito po sabi, the condition of Pastor Apollo Kibuloy, who appealed for a hospital arrest, is okay. Based on the daily assessment of the PMP General Hospital. So far naman, sa everyday nilang assessment kay Kibulok, he is okay according to the PMP General Hospital. Sabi po ni spokesperson Colonel Jim Fajardo ng PMP. Kibuloy underwent medical examination over the weekend. Tingnan nyo yan. Sarap ng kape, kailangan ubusin, lalamig eh. No? Fajardo said the official medical findings will be forwarded to the Pasig Regional Trial Court, Branch 159, which will decide on the motion of Kibuloy for a hospital arrest. According to the servicing lawyer ng PMP, as soon as they will receive the official copy of the medical assessment, it will be immediately forwarded sa Regional Trial Court of Pasig City. So ano ibig sabihin yan? Okay naman siya. Wala siyang exceptional medical condition. Ibig sabihin, hindi lang siguro makatayo ang patotoy niya. Kasi wala na siyang naaamoy na palmolive. Pwede na siyang ilipat sa Davao City? Hindi pwede. Walang special treatment. Sabi nga ni Hontiveros, wala special treatment. Wala ganon. Miyu wala ganon. Bawal yon, bawal. Sabi ni Brosas, pure evil. Dapat kay Kibulok sa impyerno. Ganon. Kibuloy during arraignment asked the Pasig Court for transfer to Veterans Memorial Medical Center in Davao City. Ano meron doon? Takbuhan ng pugante ang Davao City.
In response to the motion, the judge required the PNP to facilitate Quiboloy's medical check-up with government doctors. So yan, buti nga sa'yo. Yan. At least, PNP General Hospital na yan ha. O may report sila. Okay naman pala. So walang dahilan para hindi siya tanggalin sa krame. Maganda nga, sa general population siya, saan siya ba dapat ikulong? Sa Pasig, diyan sa Pasig kung saan siya direkta. Doon siya. Wag siya yung mag-isa lang. Kailangan may kasama daw siya. Isa sa mga pastoral niya. Manyakol talagang gago, no? Animal sa animal si Kibolok eh. Eto naman, labas tayo kay Kibolok. Last na to, mga kababayan. Yung isang pugante. Hindi daw siya pugante sa batas. Pugante siya sa Kongreso. Fugitive is a fugitive. Nandun pa rin yung word na punitive. Nandun pa rin yung connotation that you are a punitive no matter twisting what you do. Tama ba English ko? Ang kulit no? Punta naman tayo kay Roque. May pakiusap po yung PNP sa kanya. Kasi sabi ng PNP, respect the law, attorney. PNP urged Roque to face the music. Face the music. What is the music anyway? Cha-cha. Cha-cha-cha. Di ba, Miyu? Ano gusto mong sayaw, Miyu? Ano alam mong sayaw, Miyu? Kuratcha? At least may cha. Si Elora ang gusto niya, dalawang cha. In English, what? I-translate mo sa English yung dalawang cha. Jun Relobit, ikaw Maritel. I-translate nyo sa English, dalawang cha. Ano ibig nung sabihin? Ayun ang gusto ni Elora. Baka si Miyu, mahilig din dalawang cha yan. Si Miyu, oo. Ewan ko lang kay Ate Beth M. O si Ate Wanabet. Ewan ko lang sa kanila. O kaya kay Ines. Ano pa sabi ng pulis, Roque? Kasi may pakiusap sa'yo. Respeto mo na lang ang batas. Bakit? Kasi lahat ng lalabasan mo, gwardyado. Says all exit points now guarded. Ito lang yung problema. PNP Chief Marbil. Maski na gwardyahan mo yung exit, pero may dalang bilyong piso si Roque, milyong piso si Roque, ano gagawin nyo, boys? Boys, what do you want? You get this money and let me go away? Or, you huli-huli me and the credit will take by Marbil. Mahuli nyo ako, hindi kayo magiging hepe. Si Marbil ang may credit. Ano goto nyo? Pila? Ako alayas. Or, huli nyo ako, pero credit kay Marbil. Di ba, Elora? Jun Relobit? Authorities manning the borders were already alerted over the possible escape of former presidential spokesperson Roque, sabi ng PNP. Spokesperson Colonel Jim Fajardo said there's still no indication that Roque already left the country. Sigurado kayo? Ayan ba ang sabi ng Bureau of Immigration? Paano pag nahuli nyo si Roque at sinabing, ako po ay nag-backdoor? Coast Guard na naman ang matatamaan, di ba, Elora? Alam ni Elora, tanong nyo. Ang kalakaran ng Coast Guard, tanong nyo kay Elora. Sa pantalan, sa gitna ng karagatan, alam ni Elora yan. Magkano ba? Uy, pangkapi naman namin. Ang misis ko, buntis, kailangan ng sa bata. Di ba, Elora? Based on our coordination with the BI, sabi ko na nga ba Bureau of Immigration there is no indication that he already exited the country, so we're guarding all the possible exit points that he might use. Bakit hindi nyo tanongin ang Philippine Coast Guard? Di ba nga backdoor? Kayo talaga. Bakit Bureau of Immigration? Alam ni Roque yan, matalinong abogago yan Hindi naman yan matalinong bobo. Pwede matalinong tanga. Ikaw ba naman sabihin, hindi po ako pugante. Pugante lang ako sa Kongreso. Ganun pa rin. Di ba tanga lang?
Tawa lang ako ng tawa dito, pero it hurts, di ba? Ni Miyu. Oh, bakit BI lang? Bunch of idiots yung... o di ba, Jun really bit? Sabi niya BI. Ano pag hindi mo alam Bureau of Immigration pala yan, ano yung isipin mo? O, di bunch of idiots. Pasensya naman sa acting OIC, sa OIC ng immigration ha, wala na si Tansing ko, tinanggal na eh. Pasensya ka ha. Yang BI na yan sa akin, pag wala kayong magandang mga magawa, you are not immigration officers. Who are you? Bunch of idiots. Ang yabang mo naman, Tokes. Opo, kaya nga tinanggal si Tansing ko eh. Pero mo hindi nakipag-coordinate kay DOJ SEC, di ba? Kanino ba siya under? Direkta ba sa Pangulo, sa OP o kay DOJ? Oh, di ba tinanggal siya? Definitely, the custom is on alert, definitely. I think he already has an immigration lookout bulletin. So, of course, there are already efforts in ports in Canada. Meron din daw pala sa ports. Oh, good. Pero you cannot count out the buayas, the hyenas, the sharks. Ito po, boss. Magkano to? 200,000. Okay, good. Okay. Antayin lang natin ha, nung walang tao. Okay. The coast is clear. Go! Di ba, Elora? Di ba? So of course, there are already efforts in the ports in coordination with relevant government agency. PMP Chief Marbil earlier ordered the creation of ayan. So, Roque, wala ka na daw lulusutan. Lahat ng butas tinapalan na except yung puit mo. Wala ka na daw eh. Yung possible exit mo, gwardyado na. Ngayon, sana merong kang ₱1,000,000 tulad nung binigay mo kay Tamilmil na pusit, mas marami pa kasi marami po ang buwaya at pating. Na mas gugustuhin ko ng magkapera kaysa bigyan lang ako ng maraming salamat sa'yo. Ha? Ganito ha? Ito ang award mo. O, bibigyan ka lang ng pang Jollibee saka certificate. O, ipiprame mo yon. Pero after that, wala na. Wala man lang promotion. Di ba? O. Pero sagla, lami-lami sila sa kanilang accuracy. Ay, ang galing-galing ni Marbil! Ang galing-galing ni Marbil! Palakpakan! Ganun. Siyempre, ikaw, ay, 3 panganay ko eh. O, di ba, Elora? Nakuha mo yung nagigets mo? Jun, ha? Ito, matalinong tao to si Jun eh. Si Miyu, ha? Arigato, ohayo gozaimasu. Sabi lang ni Miyu, arigato, ohayo gozaimasen. Ato gutom na. Si Suset, nawawala. Missing in action si Suset. Baka, alam nyo na, nasa happy moment siya. Yan lang po mga kababayan. Ha? Mabilisan tayo. Yung isang tauhan ni Digong nahuli sa Davao City. Congratulations sa mga taga Davao City. Takbuhan ng mga kriminal at pugante Davao City. Pangalandakan natin. Kasi meron silang leader na ayan. At sa Davao City, kung naghahanap kayo ng kriminal at pugante, punta lang kayo ng Davao City. Ganyan po kagagaling ang mga taga Davao City. Wala silang pakialam kung mga pugante, mga nagtatago sa batas, yung mga nandun sa kanila, okay lang. Kasi meron silang Digong. At si Kibolok, okay naman daw po yung kanyang health. Sabi niya, since pugante naman ako, criminal ako, pwede ba ako sa Davao City na lang? Di ba takbuhan ng criminal doon, Davao City? Meron pong ano doon meron pong special place in their heart sa Davao City ang mga pugante. Di ba, John Relobit? At si Roque, sinabihan na, pinakiusapan na po ng PMP. Respect the law. Obey the law. Lahat ng possible exit mo, wala na. Ano ka na lang ba? Isipin mo, ma-stress ka ng ma-stress. Wag naman na, Roque. Give up na. Tama na. Tama na. Mas magandang magpatihuli ka naman. Hindi ka naman kakasuhan eh.
Iko-contempt ka lang, ha? Sabi lang naman sa'yo, dali mo yung dokumento, i-contempt ka, o how many days? Baka nga 12 hours lang dilaya ka ulit. O ngayon, ang problema mo, kung totoo o hindi, yung mga dokumento, kaya ang sabi ko nga sa previous vlog ko, di ba? Baka yan ay peke. O, wala, hindi totoo. Tulad nung wala silang may palabas na authenticated document nung pulboronic video ng Pangulong Marcos. Peke. O, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.